Ito pong balitang ito ay para sa inyo dyan na mga kung hindi man nagpapadala ng mga balikbayan box ay tumatanggap ng mga balikbayan box galing sa ibang bansa. Simula sa susunod na buwan, ipatutupad na ang mga bagong mas mahigpit na mga patakaran sa pagpapadala ng mga balikbayan box. Kabilang dyan, ang pagdedetalye sa lahat ng laman ng kahon at ang pagpapadala ng resibo kung ika nga'y brand new o bagong-bago yung mga bagay na padala. Babala ng mga forwarding company, baka raw magdulot yan ng maraming nabarya sa kanilang pagdideliver. Yan ang tinutukan ni JP Soriano. Eskutibo. Tuwing Pasko o kapag malapit na ang pasukan, karaniwan na ang dagsa ng mga pinapadalang mga balikbayan box ng mga OFW sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Ayon sa Door-to-Door Consolidators Association of the Philippines o DDCAP, kada taon, nasa 5 milyong Pilipino na nasa ibang bansa ang nagpapadala ng balikbayan box. Pero dahil daw sa mga bago at mas mahigpit na regulasyon ng Bureau of Customs kaugnay sa pagpapadala ng balikbayan box, babala ng grupo, posibleng magkaroon sila ng tigil delivery. Kung ang requirements ng Bureau of Customs ay ayon sa batas na nakalagay ngayon, ito ay nagpapabigat sa ating mga kababayan. Ang tinutukoy nila, ang Customs Memorandum Order 04-2017 na ipatutupad simula August 1. Sa ilalim nito, hindi na basta-bastang makapagpapadala ng balikbayan box. Una sa lahat, kailangan daw munang idetalye na nagpapadala ang lahat ng nilalaman ng kanilang kahon. Kapag may bagong item, tulad halimbawa ng sapatos, kailangan kasama ang resibo sa form na kailangan punan padala. Kailangan ding patunayan na nagpadala na isa siyang Pilipino, kaya kailangan ding magbigay ng kopya ng passport sa forwarding company. Ang kahon na may kulang na requisitos, posibleng isailalim sa inspeksyon. Sabi ng DDCAP, posibleng magdulot yan ng 15 hanggang 20 araw na delay ang pag-deliver ng mga balikbayan boxes. Kung sakaling mali, hindi kompleto, walang resibo, maaring patawan siya ng kaukulang duties and taxes para sa pinadala niyang mga personal na bagay na walang tamang dokumento o papel. Bukod pa yan, nakasaad din sa kautusan ng Custom na ang pwede lang daw makatanggap ng kahon o balikbayan package ay ang kamag-anak ng nagpadala. Kung pinadala niya po ito sa kanyang kaibigan, sa kanyang girlfriend o sa kanyang nobya, hindi po siya maaaring magkaroon ng availment doon sa insentibo o sa pribilehiyong binibigay ng batas. Pero ayon sa Manila International Container Port ng Bureau of Customs, ang ipatutupad ng IRR ay talaga namang naaayon sa batas. Declaration, you are declaring what's inside the box. Basic naman yan sa customs all over the world. You have to declare what you are importing. Kaya raw ito ginagawa ay para maiwasan ng smuggling at mabuwisan ang mga dapat buwisan. Kami sa Bureau of Customs, we have to protect government revenue. Sila naman kasi negosyo sa kanila. Ayon pa sa BOC, wala daw dapat ikabahala ang mga OFWs basta sundin lang nila ang bagong patakaran. Paalala naman ng BOC sa mga OFW na tignan muna sa website ng Customs kung rehistrado ba ang forwarding company na pagpapalhan ng balikbayan box para matiyak daw na wala itong delay. Bukas, nakatakdang magharap ang BOC at ang DDCAP upang mag-usap at ipaliwanag ang nilalaman ng IRR. JP Soriano, nakatutok 24 oras. At narito pa ang